Magandang araw sa inyo mga kaibigan. As pagkakataong ito is meron po akong tampok na video kung saan nagbangayan kaming dalawa nila ni Nodja Encarnacion, isang Seventh-day Adventist na buong tiwala ang kanyang sarili na natalo daw niya ako noong nagdiskusyon kami about Daniel 7:23-25. Pero actually, talagang self-proclaim niya lang yon dahil hindi naman talaga niya napatunayan na ang fourth kingdom is the kingdom of Rome. Ngayon, sa live ko noong July 13, 2026 ng gabi, sa Straight to the Point, tumawag siya. Narito po ang nangyari. Tagalogin natin para sa sa nanonood, mga Tagalog. Sabi dito, narito ang kanyang paliwanag sa akin. Oh? Narito ang kanyang paliwanag sa akin. Ibig sabihin, may nag-explain kay Daniel. Hindi siya ang gumawa ng sariling interpretation niya based sa kanyang private interpretation. May nagsabi sa kanya, narito ang kanyang paliwanag sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kaharian dito sa mundo na kakaiba kaysa sa ibang kaharian. Wait lang, may tumatawag sa akin. Wait lang, kasi tumatawag. Oy, sige, yan, gusto ko yan. Oh. Lani. Hello bro. Ba't wala ka video? Ipalong. Sa'yo pilong. Agay, Jando. Jando. Unsa may gipalong? Unsa may gipalong? Unsa may gipalong, bro? Kada sa Daniel pa ba? Daniel. Sige, kada Daniel. Sa Daniel City 24. Daniel City 24. Sige, pangutana, bro. Tubagon na ako tanong pangutana. Sige, pangutana. Kanang sa Daniel City 24 ba? O sa gingon diha, naay napulo ka hari o wala? Naay napulo ka hari ang fourth kingdom. Sunod nga pangutana. Unya nga nung moingon man ka nga pito ra ka hari. Pasabot, dili na Roma. Dili na Roma. Kaya ang Roma, pito ra man kahari ang sa Roma. Sa to pa, gipakasayop ni mga Bro, sa Daniel City 24. abyara ko di imong kamera, bro. Kapangit-ngit, uroy ka diya. Magulo ka sa mga. Wala bro, kay Kwandre. Dabay ako sa bangka. Ayaw ka ulo si mong nawang ngayon. Unsa mo po maulaw man ka na Nako mong sa bangka, bro. nawang. Na ako sa bangka. Bangka. O sa naman inuo ka nga. Na ako sa bangka. Wa ka kakuha sa kuha mo, debate na mo ni Gapo nga na ako sa bangka perme. Wala ko ka. Di man ko tigtanaway ng mga debate nimo kay klaro man gyapon puro bukod-bukod. Ano bro? Gani. Sa Daniel 7:23 gahisgot na og fourth kingdom. Ang Wala ko mangutana sa imo Bible, isa, tubag ko kay nangutana man ka. Ang Bible wala naghingalan kung unsa ng fourth kingdom. Klaro ha? Ang Bible wala naghingalan kung unsa ng fourth kingdom pero nihatag og timaan ng Bible. Nga kanang fourth kingdom naa siya'y 10 kings. Okay? Unya, ang gabuot-buot ang nag-interpret og Roma kamo. Okay? Mara ninyo asa po niya. Para ninyo Roma daw na. Okay, granting without admitting nga kana mao ang Roma. Pero ang Roma, ang Kingdom of Rome, 7 lang iyang hari. Nya kana kinapulo man na. So dili gyud na mo ang Kingdom of Rome kinapulo man na. Sunod bang utana? Ha? Kana sa Daniel 2:41 sa gingon diha. Mabahin ang gingharian o wala? Kanang Daniel 2 po, lahi po na siya nga panahon. Nga naman, sumala sa panudlo sa Seventh-day Adventist, kanang Dili tubag asa. bro, bro, tutubag ako bro, kay nagtubag bitaw ko.
Ay sa ko ano ko tugtubag bitaw ko. Ay kabalaka di Wa ako. man mao imong tubag. Nagtubag ko ay kakabalaka di. Sa Daniel 2, sumala sa panudlo sa SDA, kanang napulo katudlo sa tiil, mao daw na ang 10 divided kingdom. Yan na. Unya, naigo na og bato. Nya kaning bato nga niigo diha, mao na si Kristo. Pangutanang SDA, kanus a mahitabo ang pag-igo sa bato. Mingon ang SDA, mahitabo na sa pagbalik ni Kristo. Okay. Sa balik ni Kristo, may tabo na ha. Ang napulo kuno katudlo, molo to ang 10 divided kingdom. Unsaon tama na, nga wala, nga sa atong panahon, wala naman tong tulo. Wala na ang Vandals, wala na ang Hirulay, wala na ang Ostrogoth, tigikaon naman sa Lombards. Karon, kung nawala nagtulo, nganong ang tudlo kompleto man? Asa man nakuhaan ng tulo da nga na kompleto man ang tudlo? Ingon sila, modo na naapil na bud ang Hirulay, bano sa Ostrogoth. Sama nang gimaw nagbalik ng mga tribal, mga tribuhan ng gawas nagbalik para makumpleto na bud ang napulo. Nakahagbay rana 400. Hashtag. Bro, hasta Yeah. layo ara sa imong tubag oy. Kasimple ra sa akong pangutana. Bro. Layo man kay kagiabtan tubag. Bro, ako lang giunhandaan bro. Ako lang giunhandaan bro. Tungod kay imong Dili. ipalutaw karon nga ang Daniel 7 ug Daniel 2 maura na siya. Isentro dayon imong tubag ang akong pangutana. Simple ra man kayo. Nag-ingon ko nga kana sa Daniel 2:41 nabahin ba na sa napul kanang kuan nabahin ba na naging harian o wala Okay. sa napulo? Okay, kanang sa Daniel 2:41 na ay napulo kaging harian diha. Okay? Onya kanang napulo kaging harian diha, matod sa Daniel 2 gihapon na igo og bato. Ang panudlo sa Seventh-day Adventist ang pagkaigo sa bato mahitabo na inigbalik ni Kristo. Sakto ko sayop. Sa ato pa, sa pangutana. Confirm lang. Sakto ko sayop. Igo man ko nang utana sa imo. Di, bro. mo na mangutan ako to confirm lang nga insakto ba kung giingon nga ang pag-igo sa bato mahitabo pagbalik ni Kristo. Sakto ko sayop. Wa man ko mangutana sa imo ana, bro. Hindi, wag ko mangutana ba ka na ako. Bro, ayaw sag dipinsa. Hindi ako pangutana. Bro, ayaw sag dipinsa Hindi kay ako bro, pangutana. ara ba? Ayaw sag dipinsa. Ayaw sa isgutin. Bro, ayaw sag dipinsa kay bro, ayaw sag dipinsa ba Napamatan. kay inyo ha maning panudlo akong gipresenta god. Dili, bro. Niya, wa man ko mangutana sa imo sa pagkuan kining pag lapdos sa larawan. Ang akong ipangutana sa imo ha, sa Daniel 2:41 mabahin ba na sa napulo o wala tubag nimo na napulo diha karon sa ang imong tubagan niya primero murag imong ipakalahi nimo ang Daniel 2 dito sa Daniel 7 nga Yes, bro. naghisgot ng punto dito napulo Yes bro. harian. Yes bro. Ah, Lahi tama gid nga. siya bro, ngano man. Lahi gid siya bro kay sa inyo mo kong explanation, maigo mo nagbato ng kuan, maigo mo nagbato ng napulo katudlo sa tiil. Maigo nagbato. Ayaw lagi nag-isgot. Ikaw, wa pa ayaw kumutana lagi. sa imo ang pagbalik ni Kristo. Bro, ayaw himo Daw ba, tama. bro, fallacy of context to me ng imong ginahimo nga imong putol-putulo ng explanation. Ayaw putol-putola kay fallacy of context to me na. Okay? Ay, sa Dapat, Nara, bro. bro, ay sa lagi. Sa- Bro, ay sa lagi, Ano bro. mo kasi nabot na, bro? Bro, ay sa lagi kay kabalo man ko ano yung style mo fallacy of context to me na siya. Akong basahon na. Unsa ni Budagan fallacy of naman ako context kay to me? fallacy. Lagi Ang pangutanan ako, bro. fallacy of context to me Ay, sa- lagi. Say sabi. Kasi, Isa, basahon sana ko ning kwan. Fallacy of context to me. Kay di na ni siya mukuan kay ang iyahan is iparihas niya ang Daniel 7 ug Daniel 2. Tanaw ninyo ha. Different types of fallacy context to me. Muna ginahimo niya karon. Unsa maning fallacy of context to me? Ay particular na tumutukoy sa pagkuha ng isang pahayag sa labas ng konteksto upang suportahan ang isang argumento na maaring hindi ito sumusuporta kung binasa ng buo. Ano akong basahon og buo, di siya musugot. Akong basahon kinatibuk-an, dili siya musugot, iyahang putol-putolon. Maunay konteksto may fallacy. Sa ganitong kaso,
ang kahulugan ng buong teksto ay maaring mabago o maling maipakita. Ang kontekstome o tinatawag ding quote mining ay isang fallacy kung saan sinasadyang kinukuha ang isang pahayag o sipi mula sa orihinal na konteksto nito para magmukhang sumusuporta ito sa sariling argumento kahit ang tunay na ibig sabihin ay iba. Parang hiniwa-hiwa ang sinabi tapos ginagamit ng labas sa kabuuan ng konteksto. Kasama mo ni mga SDM, puro sa mga fallacy mga utana, God. Oh. Kani karon, kanang napulo katudlo nga ingon nilag 10 divided kingdom, naigo nagbato. Yang mangutana ka sa SDA, kanus mo igo ng bato ang ilahang tubag pagbalik ni Kristo. Kung dugay rang nawala ang Herolay, Vanda, Sogostrogots, nganong kompleto man ang napulo katudlo. Buot ipasabot, dili nga mao ang 10 divided kingdom. O, sunod nga pangutana, ayaw ko putol-putula. Kay konteksto mi palasi man na. O, sunod. Balik ko na ako ang akong kuan ha. Layo kayo mo tubag, bro. Bro, wala Yeah. ko layo, bro. Gikumpleto lang Ang nako. akong wala ko nangutana sa imo ha sa kining kuan. Nakakuan ka sa akong pangutana? Yes, bro. Ang akong pangutana Gikumpleto sa lang imo, nako, ha? bro. Gikumpleto Ay, lang sa- nako. Ayaw sa lagi sapaw. Balik ko na ako akong pangutana. Nangutana ko sa imo ha. Unsay nakasulat sa Daniel 2:41, nabahin ba sa napulo o wala? Mao ni pangutana, munya mo bahin ka dito, mo adto dayon dangop dayon kag palasi. Uy, unsa man kay? Di ka mamutubag sa pangutana? Bro, Uy, nausta naman tao kay. gitubag ta ka, bro, nga kanang napulo Parang- dyan, napulo kanya- aging harian na. Wait Ano lang, ha. moabot man ka dito sa paglapdo sa larawan? Oh, naman na sa kwan, 35. Usta makakalayo Ara, ito pa sa una. Daniel 2:34. Asa, iya punta na nasa 41. Ako atras 40, ako atras sa 34, tanawa ra gud ninyo. Bro, Ay sa, di nakagabaw mo tubag, bro. bro, kabalo ko nagtubag ko, kumpleto kong tubag, imong putol-putulon, di ako? Sa to ha, Daniel 2, ara, 34. Sige ngon dire. Saan nyo ha? Oh, tanawan ninyo ha. Akong Bisayon Bisayon na to. 34. Sige ngon dire. Oh. Samtang nagtanaw ka sa estatwa, may usa ka bato nga natipak. Apan dili tawo ang nagtipak ni ini. Naigo ang mga tiil sa estatwa og nadugmok kini. Naigo. Unya kaning pagkaiguan para nila pagbalik ni Kristo. Daniel 2:41, nay napulo kong gingharian, bro. Oh, sunod nga pangutana. Okay, salamat kayo, bro. Salamat kayo sa imong pag-entertain sa ko, ha. Oh, Kay hindi man kakamaw di mo tubag. Ah, digyo, putol-putulon lang yun mo. Alata man. Alata, de na ano siya, napikon siya, kay dili man niya magamit iyang konteksto may fallacy. Di na ano ka? Alawan ka no? Oh. Kaya wa ka gamit sa konteksto may fallacy. Basahon na to ha. Daniel 2:34 ha. Oh. Samtang nagtanaw ka sa estatwa, may usa ka bato nga natipak. Apan dili tawo ang nagtipak ni ini. Naigo ang mga tiil sa estatwa ug nadugmok kini. Mangutan atong tanon ning kwan ning ChatGPT ha. Unsa may explanation sa SDA may tungod sa napulo katudlo sa Daniel 2. Ano ang interpretation ng SDA sa 10 daliri sa paa sa Daniel 2. Ano explanation ng SDA dito? Hindi natin ha? SDA interpretation. Yung 10. Oh. 10. Ang sabi dito ha, ito yung kanilang explanation nila. Ito pakita sa ilang explanation sa SDA ha. Pakita ko. Ito.
Ayan. Wait lang, makanabago dito yung ano ko Set up ko, wait lang. Palakihin ko saglit. 125. Talaga na bago, wait lang. Using ko muna. Yung setup ko na bago siya. Okay. Ayan Ayan. Sabi dito 10. Based sa katuruan ng SDA madalas tinuturo ng SDA na ang 10 toes ay kaugnay ng paghahati ng Roma sa iba't ibang bansa sa Europa. Konektado rin ito sa 10 horns sa Daniel 7 ng Book of Daniel. Pero tandaan, hindi palaging literal na eksaktong 10 bansa ngayon. Mas simbolo ito ng divided kingdoms. Yan ang kanilang katuruan yan ang kanilang katuruan. Ngayon, ayon sa interpretation ng SDA, ano yung bato? Yung bato na tatama sa 10 toes. Ano yung interpretation ng SDA sa batong tatama sa 10 toes? Okay? Tingnan nyo Ano? Sabi dito ganito. Pangunahing kahulugan, ang bato'y kumakatawan sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ito ay tinatag ni Jesus Christ sa kanyang ikalawang pagparito. Second coming. Maliwanag ba? Maliwanag? Na sa kanilang explanation is second coming of Christ yan. Yung bato. Yan ay referring sa second coming of Christ. Ngayon, ang tanong ngayon, kailan tatama yung bato? Kailan tatama yung bato sa 10 toes ayon sa interpretation ng SDA? Interpretation ng SDA. Tingnan nyo. Kailan tatama ang 10 toes ayon sa interpretation ng SDA? Tatama ang bato. Pakita ninyo ibig sabihin, tatama ang bato sa panahon ng pagbabalik ni Kristo. Second coming. Hindi pa ito nangyari sa nakaraan. Laro? Kanus amo igo ang bato sa pagbabalik ni Kristo. Diha mo igo ang bato sa pagbalik ni Kristo. Sa dihang naigo ang tiil sa bato, kumpleto bang napulo katudlo? Kumpleto? Kumpleto. O niyang pangutana, kanus aman nawala ang tulo. Tapos si Kuan, alita mangutana ni Kuan, ni Kuan. Naba din itong file na ko. Since ang tatlong sungay ay nagre-represent sa mga karian, ito yung mga karian na nawala. Ito ay walang iba kundi ang Heruli, Vandals, Ostrogoths, at ito ay nangyari during until 538 AD, until 538 AD, until 538 AD. Nalangkat ang Heruli, Vandals o Ostrogoths 547 AD. Kung ang 10 toes nagkahulugan og 10 divided kingdom, unya 547 AD na nalangkat na ang tulo, dapat ang tudlo diha 7 na lang. Pero napulo man. Buti pa sabot, palpak ang ilang interpretation nga ang 10 toes kuno 10 divided kingdom. Palpak. Kay kung 10 divided kingdom pa na, dapat 7 na lang. No, di ba? Di ba? Lani no dya inkarnasyon. Yung lakaw na yung taon siya kay sakpan man. Umalis siya dahil hindi umubra yung plano niya.
Ang plano niya kasi, i-connect niya ang Daniel 2 sa Daniel 7. Yun ang plano niya. So kapag kinonfirm ko na yung 10 kaharian, yun ang 10 divided kingdom daw, sabi nila, na ito ay nahati daw sa 10 kaharian, i-confirm ko yun, sabi niya kagad, di kinonfirm mo na. Kaya kinukumpleto ko. Ayaw naman niya ikumpleto. Kaya pag kinumpleto mo, talagang hindi talaga uubra. Dahil 10 ang daliri ng tumama yung bato. 10 daliri yun. Hindi 7. 10 daliri, 10 toes. Hindi 7 toes. Kasi kung yun ang divided kingdom at year 538 AD, no? Hindi pala 547. 538 AD. Kung tama na nawala na yung 3, bakit pagdating ng hampas ng bato na sa second coming, bakit naging 10? Ano yun? Muling lumitaw yung 3 tribe na yon, Vandals, Heruli at Ostrogoths, kaya naging 10 ulit. Hindi talaga yan 10 divided kingdom. Yan ang napapala sa nag-i-interpret na hindi naman sinasabi ng anghel dahil bunga lang ng kanilang private interpretation. Maraming salamat po and bye-bye.